alam sa batas sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Ayan, mga kaibigan, narinig nyo, no? Mabilisan lang po ito. Ang sinasabi po ng senador na yan, na wala tayong pakialam sa batas. Ngayon, ang mas matibay daw, ang boses ng taong bayan. No? At ang batas, kinakailangan natin baluktutin. Ewan ko kung saan niya hinagap na isip yun. Kung saan niya nakuha yun sa ating saligang batas na pwedeng gawin ang ganung bagay. No? Nasa ating batas na ang isang akusado ay binibigyan ng karapatan na ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa hukuman. Malinaw na sinasaad ng batas, kinakailangan ng due process of law. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin yung Witness Protection Program, yung a-apply po dyan, mag-a-apply, kung babasahin niyo po ang kabuuang kwalifikasyon para maging isang witness o makapasok ka sa Witness Protection Program, wala po dyan yung sinasabing isosoli mo muna ang perang ninakaw mo. Kung hindi, dadaan pa rin yan sa tamang proseso at titimbangin kung ikaw ay karapat dapat na maging state witness. May kategoryang pinipili. Pero hindi sinasaad doon na magsasauli ka ng perang ninakaw mo. Wala po doon. Hindi siya nakasaad. Ang nakasaad lang doon kung sino yung pwede mong tukuyin na talagang mastermind at matibay ang ebidensya para makulong. Pero bagaman naging state witness ka, magkakaroon ka pa naman ng kaso. Hindi ka immune sa kaso. Liliit lang ang kaparuparusang matatanggap mo. Hindi ho redemption yun. Pag sinuli mo yung pera, gaya na sinasabi ng isang senador, hindi restitution yun. Wala sa restitution ganon. No? Pag nagsauli ka, iligtas ka na. Parang ang sinasabi nga ganito yung magnanakaw, yung kapitbahay niya, ninakawan niya ng pera, 5,000 piso. Ay ngayon, dinala niya muna sa barangay, hindi muna sa pulis. Siyempre. Pagdating sa barangay, andun yung akusado at yung nag-aakusa. Ang sabi na lang, pinag-uusap sila. Sabi ng barangay, pag-usapan nyo. Sabi niya doon sa nag-aakusa, kung maisoli yung 5,000 mo, sasabahan mo ba siya ng demanda? Ay hindi na po, basta isoli niya lang yung perang ninakaw niya sa akin. Bagaman naisoli niya yung pera, lumalabas wala na siyang kaso. Di ba ho? Yun ang kaibahan dito sa atin na nangyayari ngayon na anomalya sa korupsyon. Hindi ho pwedeng isosoli niya yung pera, parang absuelto na siya at hindi na siya mapaparusahan at mapasok na siya sa Witness Protection Program at ligtas na siya. Hindi ho ganun yun. Magkaiba po yun. At kailanman po, hindi sinasaad ng Constitution na pwede natin baluktutin ng batas. We cannot bend the law. Because the law is the law. Hindi mo pwedeng gamitin yung Vox Populi, Vox D. The voice of the people is the voice of God. It's different po yun in a situation. Ginagamit lang po yun sa pag nagrarally. Gusto mo ng pagbabago o kaya sa eleksyon. Pag lumabas yung boto ng taong bayan kung sinong nanalo. And that is the voice of the people. Ganun po yun. Hindi pa pwede nababaluktasin natin ang batas kasi mali po pahiwatig yan sa taong bayan. Kung yan po ang masusunod, pwede po yung sinabi ng isang artista. Nasunugin sila. Kinukot ko and unquote. Nasunugin sila. Isipin nyo yun. Di pwede pala yung ganun kung gusto mong mangyari. Na ibabaluktasin mo ang batas, na masusunod ang boses ng taong bayan. At mas makapangyarihan ang boses ng taong bayan kaysa sa batas natin. That's ridiculous. Di ba? Mas tama pa nga yung isang action star na may bigote. Sinabi niya, may due process of law, yun ang dapat masunod. Kung anong sinasaad ng batas, yun ang dapat natin sundin. Buti pa yun, naintindihan niya kaysa dito sa isang senador na to. Ewan ko kung paano niya naisip yung mga bagay na yan. Kaya nga kung titingnan nyo nasa likuran niya, nag-react
Di ba? So sana, bago siya nagsalita, nag-isip siya ng maraming beses, bago niya binitawan yung we can bend the law. Hindi yung pwede yun. Kung tutuusin po, kung gusto natin i-bend yung law, ba't pa natin pinahihirapan? Hulihin na lahat yan at ikulong, lahat na involved sa flood control corruption. Hulihin na ikulong. Dito po. We bend the law. Wala na due process. Ganun ganun yung mga pahiwatig na dumarating sa kanyang binitewang salita. Di ba? So, kaya nga, yan ang isang masakit na katotohanan. Kung buhay lang si Miriam Santiago, nako, ewan ko kung anong maririnig mo salita buhat sa kay Miriam tungkol sa bagay na yan. Ito, masakit na katotohanan. Kayo bumoto dyan, bahala kayo. Sana nakapagbigay ng konting kaalaman. Salamat po. Mabuhay tayong lahat. Naway, lumabas ang katotohanan kung sino talaga ang nasa kalikuran ng korupsyon.